Ang pag-aaralan natin ngayon mga kaibigan ay isang video ng magkatunggaling malalaking mga religions na naitatagpo dito sa Pilipinas. Bago po tayo magsimula ay binabati ko po kayo ng isang magandang araw na naman. Sana po ay gabayan tayo ng ating Panginoong Diyos sa ating ginagawang pagsaliksik sa mga katotohanan. Ang video po na ating panonoorin ngayon ay ang stand ng dalawang malalaking religions dito sa Pilipinas. Mga kaibigan, nasa hula po kasi sa Biblia na ang panggagalingan ng pagliligtas ng Panginoon ay magmumula sa silanganan. Alam na po natin na ang dalawang religions na magkatunggali na ito ay nagkiklaim sila na sila ang panggagalingan ng pagliligtas ng ating Panginoong Diyos. Ang masasabi ko lang po dyan ay wala po sa dalawa na yan, sapagkat ang pinakamahalagang sangkap ng kaligtasan ay wala po sa kanila. Na ang pinakamahalagang sangkap ay ang tamang bautismo na mabubuhos sa kanang kamay at sa ulo, na may kasamang mga tamang salita. Yan po ang pinakamahalagang sangkap ng kaligtasan. Bakit ko po nasasabi yan, mga kaibigan? Yan po ang misyon ng ating Panginoong Hesukristo upang ipakilala ang tamang bautismo. Yan din po ang magandang balita. Yan din po ang ebanghelyo, dakilang ebanghelyo. Yan din po ang ikalawang dakilang utos. Napakahalaga po ang tamang bautismo sapagkat yan ay pagkakaroon ng pag-asa sa buhay na walang hanggan. Sapagkat kapag ang bautismo na ginawa sa isang tao ay mali, hindi po magkakaroon ng kaligtasan ang taong iyon. Maraming talata po sa Biblia ang nagpapatunay na ang tamang bautismo lamang ang paraan upang maligtas ang isang tao. Sa video na ating panonoorin, mga kaibigan, ay tatalakayin natin, susuriin natin mabuti, nang sa ganon ay mayroon po tayong matututunan. Nasabi ko na po, ang dalawang relihiyon na yan ay malayo sa kaligtasan sapagkat wala po sa kanila ang tamang bautismo. Ang kanila po ay maling bautismo na lubog sa tubig. Pinapatunayan po yan ng nakasulat sa Aklat ng Mga Gawa 8:26 hanggang 40. Mga kababayan, kung hindi po ninyo maunawaan yung mga talatang ibinigay ko na Aklat ng Mga Gawa, Kapitulo 8, versikulo 26 hanggang 40, ay pwede po kayong mag-comment
sa video na ito at ipapaliwanag ko po sa inyo. Tatalakayin po natin ang mga talata na iyan. Ang ating susuriin, mga kaibigan, ay dalawang nagkiklaim na sila ang maliligtas. Ang claim ng isang grupo ay sila lang daw maliligtas. Ang claim naman ng MCGI ay sila rin ang tama. Hindi nila masabi na maliligtas sila. Tama po. Ang sabi ko naman po, ang dalawang religion na yan ay malayo po sa kaligtasan. Sapagkat nagbabautismo po sila ng bautismong lubog sa tubig. Yan po ang kasalanang hindi pinapatawad ng Diyos. Ang maling bautismo, mga kaibigan, ay hindi pinapatawad ng Diyos. Marami pong iba't ibang uri ng kasalanan pero pinapatawad ng Diyos. Subalit ang bautismong paglulubog sa tubig ay walang kapatawaran sa buhay na ito at sa kabilang buhay. Wala pong kapatawaran po yan. Ngayon, simulan po natin panoorin ang video at pilitin nating bigyan ng point of view natin yung mga tinatapik ng magkabilang panig, mga kaibigan. Peter Kalibot naman po ang ating bigyan ng pagkakataon mula sa Campino, Cabanatuan City sa Nueva Ecija, isang iglesia ni Cristo ni Manal. Tuloy po. Ang video na ito, mga kababayan, ay sinuting ko lang po siya, kinopya ko lang po siya, inirecord ko mula sa laptop upang ito ay ating ma-analyze at mabigyan natin ng reaksyon. Ang paggamit po ng MCGI ng video na ito ay hindi po natin alam kung may katotohanan po ba, sapagkat yung lugar ng nagtatanong ay madilim. Halos hindi po makilala ang mukha ng nagtatanong. Kaya ito po ay magagamit lang po natin sa ating pag-aaral tungkol sa ating mga sinasaliksik na katotohanan. Ang paggamit po natin ng mga video ay kahalili ng paggamit ng mga aklat, mga referensya, sapagkat kung ganun ang sistema ng ating gagamitin, mga paraan nating materyales na gagamitin ay masyado pong mahaba at mabagal ang proseso ng ating pag-a-analyze ng mga bagay-bagay na ating tinutuklas. Kaya ganito po ang nauso na ngayon na pag-aaral ay gumagamit na po tayo ng mga video. Ituloy po natin panoorin ng video, mga kaibigan. Kayo, kapatid na Peter, please. Ay, magandang gabi po. Magandang gabi po, Brother Daniel. Sige po, tuloy po. Magandang gabi rin po, Brother Eli. Tuloy lang po, kapatid. Nais ko lamang po magtanong kay Brother Eli. Sige po, kapatid. Tuloy po tayo. Apo. Ayon po kasi sa aral po namin sa iglesia, meron po kasi kaming verse doon na ginagamit. Ang sabi po, ang sino man na hindi pumasok sa aking kawan, yun daw po yung iglesia, ay hindi po maliligtas.
Ang tanong ko po, ito, totoo po bang ang Iglesia ni Cristo lang ang maliligtas pagdating ng paghuhukom? Ayon po yun sa verse na ginagamit po sa amin. Maraming salamat. Mga kaibigan, pinutol ko po yung video at ako muna ang magbibigay ng sagot ko dun sa katanungan. Ang kasunod po nito ay pakikinggan natin yung sagot ni Brother Eli Soriano. Napansin ko po kasi na ang mga isinagot ni Brother Eli Soriano ay napakahaba, napakarami pong paliwanag. Kung medyo mahina-hina ang pangunawa ng nakikinig, ay malamang makakalimutan na lang niya yung tanong. Kaya ganito po, ako muna ang magbibigay ng aking sagot bago natin ipagpatuloy ang sagot ni Brother Eli Soriano. Ang tanong po niya ay ganito: totoo ba na Iglesia ni Cristo lang ang maliligtas pagdating sa paghuhukom batay sa talata na ginagamit? Ang sagot ko po ay hindi. Pero yung mensahe ng talata ay tama. Ito po ay nababasa sa Aklat ni Juan, Kapitulo 10, versikulo 9. Basahin po natin. Ako ang pintuan, at sino mang pumasok sa pamamagitan ko ay maliligtas at papasok at lalabas at makakatanggap ng pastulan. Mga kababayan, sa mga paliwanag ni Brother Eli tungkol sa talatang ito ay wala daw dalawang pagpasok. Mayroon po. Tama naman po yung side ni Iglesia ni Cristo na mayroong dalawang pagpasok upang matupad po yung sinalita ng ating Panginoong Jesucristo na malibang ang isang tao ay ipanganak muli. Ganito po yan. Very simple lang po na unawain ito. Wala po akong narinig sa ibang mga ngaral na katulad nitong sasabihin ko ngayon. Kaya po, pag-aralan po ninyo itong sasabihin ko ngayon. Ito po ay hindi ko natutunan na mula sa tao, kundi mula sa Espiritu na nagbigay sa akin ng kaunawaan tungkol sa talatang iyan, mga kaibigan. Nung banggitin ng ating Panginoong Jesucristo kay Nicodemo ang mga katagang ganito, malibang ang isang tao ay maipanganak muli ay hindi makakapasok or hindi niya makikita ang kaharian ng langit. Yan po ang nagpapatunay sa talata na yon, mga kaibigan. Siya ang pintuan. Ang sino mang pumasok sa kanya, ayun po, pag nakuha ng isang tao yung tamang bautismo, yun na nga po, nakapasok ka na nga kay Kristo. Buhay ka, tao ka, kaluluwa. Ito po yung kaluluwa, ha? Hindi po yan yung espiritu.
buhay ka. Yung kaluluwa mo, buhay. Pag nakapasok ang bautismong tama sa iyong puso, ay nakapasok ka kay Kristo. Natanggap mo si Kristo. Ngayon, pagka nalagutan ng hininga ang iyong kaluluwa, itong katawan na to, kaluluwa, kapag nalagutan iyan ng hininga, yung espiritu mo lalabas. Papasok siya sa ikalawang langit. Pagkatapos yung pagpasok na yan, ando doon yung ikalawang bautismo. Babautismuhan ka ngayon ng Panginoon Jesucristo kasama yung mga saserdote, mga banal. Kasama sila. Ngayon, silang lahat ay naglilingkod para sa atin. Lahat yun, napakarami po. Marami, hindi mabilang ng tao, yung mga banal. Mga anghel ng Panginoon ang tawag doon. Ngayon, pagpasok mo doon, another bautismo. Ito po ang tinatawag na bautismo sa Espiritu Santo at apoy. Nandun po ang Panginoong Jesucristo. Diyan po natutupad ang sinabi ni Juan Bautista na binabautismohan ko nga kayo ng bautismo sa pagsisisi. Ayan hindi po yun bautismo tungo sa buhay na walang hanggan, yung lubog sa tubig ni Juan Bautista, sapagkat ang bautismo ni Juan Bautista ay bautismo tungo sa pagsisisi. Kaya lahat kayo ngayon dyan na binautismohan ng lubog sa tubig ay binautismohan kayo tungo sa pagsisisi, hindi po yan tungo sa buhay na walang hanggan. Nakasulat po yan sa Roma 6. Ngayon, itong talata na ginagamit ng INC, tama po sila. Papasok kay Kristo, pero hindi po yan ang iglesia ni Kristo. Papasok sa tamang bautismo, kaibigan. Pagkapasok mo, buhay ka po kasi. Buhay yung kaluluwa ito, kaluluwa, buhay. Ngayon, pagka namatay ang kaluluwa na yan, lalabas yon at papasok uli sa ikalawang langit na, kaibigan, yung espiritu mula sa puso na binautismuhan. Pagharap ng espiritu mo sa hukuman ng Panginoon Jesucristo, makikita doon kung anong bautismo ginawa sa iyo. Kung mali, hindi ka makakapasok na doon kasi nangyari na dito Hindi ka makakatawid, sabi ni Lucas kay Lazaro at saka kay Mayaman. Hindi makakatawid, nandun ka na sa hukuman Nangyari na yung pagkabautismo sa iyo dito sa lupa. Kaya pag nandudong ka na sa harap ng hukuman, kung nabautismohan ka ng lubog sa tubig na bautismo, hindi ka makakatawid dun sa tamang bautismo kasi wala ka na dito sa lupa. Andun yung kwento ni Lucas kay Nicodemo, kay Lazaro at mayaman lalaki. Ngayon, lalabas yung pagpasok doon sa ikalawang langit, ikalawang bautismo, lalabas. Bakit? Dadaanan niya yung bautismo lilinisin at dadalisayin. Tandaan po ninyo, tuwirin ang landas ng Panginoon.
Kaya ang programa natin ngayon mga kaibigan ay Ang Matuwid na Landas. Ang title ng programa pala ay Ang Mabuting Landas. May YouTube channel po tayo nakareserba sa mga aral na Ang Matuwid na Landas. Ayan po. Ngayon mga kaibigan, pagpasok mo sa ikalawang pagpasok, lalabas ka ngayon, kung pasado ka, lalabas ka ngayon papunta sa kaharian ng langit. So, dalawang pagpasok po, no? At lalabas, makakasumpong ng pastulan. Kaharian ng langit po yon. Pastulan. Hindi po literal na mga tupa or whatever. Hindi. Sa ikalawang langit na po yan. Ngayon, kaibigan, yung pastulan, yun yung ikatlong langit. Gagraduate ka sa level ng ikalawang langit. Tatanggapin mo doon ang iyong gantimpala. Ngayon, yung mga na bautismoan na lubog sa tubig, hindi po sila makakatanggap kasi dito pa lang sa lupa, yung unang bautismo pa lang ay bagsak na po sila. Tandaan po ninyo ito. Habang kayo po may hininga, magsuri po kayo, susuriin po ninyo itong mga salitang ito na hindi ko natutunan sa kanino mang tao, kundi tinanggap ko yan mula sa aklat ng Panginoon, ang Biblia. Wala po akong malay sa mga ganitong pananalita nung hindi ko pa natatanggap yan mga kaibigan. Ngayon, kung ililihim ko ang bagay na ito, sasarilinin ko at sasaraduhan ko na lang, magiging kasalanan kong mabigat sa Panginoon Diyos. Kaya napilitan po ako kahit na matanda na ako. Napilitan po akong magsalita at ikalat mula dito sa Pilipinas yan mga kaibigan, hindi mula sa ibang parte ng daigdig. Nakasulat sa mga hula sa Biblia na magmumula sa silanganan ang kanyang pagliligtas. Maraming beses na po ninyo narinig yan mga kaibigan. Maraming beses na pong inangkin ng iba yan. Ngayon, sinasabi ko na po sa inyo katotohanan. Maliwanag po ulitin natin. Tama po si Iglesia ni Cristo. Dalawang pagpasok, dalawang paglabas, makakasumpong ng pastulan. Yan yung ikatlo, destinasyon. Yan yung tuwirin nyo ang landas ng Panginoon. Kailangan matuwid yon hanggang langit. Hanggang sa ikatlong langit yan, mga kaibigan. Ngayon, kung ayaw nyo na pong maniwala sa sinasabi ko at hindi na kayo nagsaliksik, okay naman po sa inyo. Okay naman din po sa akin. Wala pong pilitan. Subalit, napakarami pong nagkukumahog maghanap ng kaligtasan. Napakarami, bilyon na tao. Mayayaman, maraming mayayaman, sobrang yaman. Naghanap sila ng kaligtasan mga kaibigan. Bakit ikaw? Hindi ka ba maghahanap? Try mo kaibigan, subukin mo. Masusumpungan mo yan pagka hinanap mo. Ngayon, kung babasbasan ako ng Panginoon ng mahaba-habang buhay at may pagpatuloy ko ito, mayroon lang pong makaunawa sa akin ng kahit kaunti. Kahit isa lang makaunawa, sabi ng Diyos, marami ang nagagalak, nagkakatuwa sa langit dahil sa isang maliligtas.
magsisi at magbautismo. Nakasulat po yan sa Biblia. Ano yung pagsisisihan mo? Lahat ng kasalanan mo. Pero ang pinakamalaking kasalanan, kaibigan, ay ang maling bautismo. Bakit? Yan po ang kasalanang hindi pinapatawad sa langit. Lahat ng kasalanan mo dito sa lupa, mapapatawad ng tamang bautismo dito. Doon ka hahatulan sa ikalawang langit. Hindi po dito. Ngayon po, kung kontento ka na lang sa buhay mo na ganyan, ubusin mo man lahat ang kayamanan mo, wala kang maipapalit sa naipahamak mong buhay. Ano yung buhay na naipahamak mo? Hindi ito. Itong buhay na ito, hindi. Yung buhay na ipinangako ng Panginoong Hesukristo, yung buhay na walang hanggan. Kapag yun ay naipahamak mo, kahit mayaman ka pa, wala kang paraan para mabawi mo. Ito ngayon ang sinasabi ko sa iyo, na sa bandang dulo ng video na ito tinalakay din ni Brother Eli Soriano. Tungkol po ito sa buhay na maipapahamak ng tao. Upang ito ay maunawaan natin mabuti, pagdaan po natin sa porsyon na iyon, doon ko po siya lalagyan ng sagot. Ang aking sagot sa tanong ng aking narinig natin sa video, kaibigan. Totoo ba na Iglesia ni Cristo lang ang maliligtas pagdating sa paghuhukom? Ito po ang sagot ng Church of God Born Again Christians. Ang maliligtas po ay yung mga makatanggap ng tamang bautismo. Yun po ang sinasabi ng talata na ang pumasok kay Panginoong Jesucristo ay maliligtas. Yan po yun. Tanggapin mo yung tamang bautismo na itinuro niya at maliligtas ka. Paano? Papasok sa kanya, lalabas ka kasi, tao ka kasi, pag namatay ka, lalabas. Alin ang lalabas? Yung espiritu mo. Papasok uli sa ikalawang langit. Espiritu na. Yung kaluluwa mo, etong katawan na to, namatay na, inilagay na sa grave, sa libingan, o kaya, yan ay na-cremate na. Wala nang malay yun sa mga kaligtasan, wala na. Yun lang ang medium, material na ginamit upang matanggap ang tamang bautismo ng espiritu na sa loob mo. Ngayon yung nasa loob mo ngayon, nakapasok na kay Kristo, tama. Lalabas ngayon yun, papanhik ngayon sa langit. Sa loob lang ng 4 na araw, kaibigan, nandoon na sa ikalalangit. Haharap kay Kristo. Pagharap niya doon, makikita ngayon ng Panginoon Jesucristo anong klaseng bautismo yan. Dalawa lang ang titingnan doon. Napatawad ba ang mga kasalanan yan? Yon, makikita po yan sa pamamagitan ng bautismo. Maglinis ka ng inyong kasalanan at magbautismo. Sinabihan yan si Apostol Pablo. Kaya pagpanhik ng espiritu mo sa ikalawang langit, makikita na nila doon, mga banal, makikita nila na nalinis ka ba o hindi. Kasi lahat ng marurumi walang makapasok sa kaharian ng langit. Nakasulat sa Apokalipsis 21:27 yata yon.
Kaibigan, medyo mahaba-haba yung aking isinagot. Huwag lang po tayong mailigaw ng mga mayayaman at mga naunang religion. Kaya nandito ako. Pagtsatsagaan ko na po ito kahit na kaunti lang ang makakarinig. Kahit isa nga lang ang makakaunawa sa sinasabi ko, matutuwa na ako. Kasi ganun din po sa langit. Nagkakatuwa sila sa langit kapag may natagpo ang nagsisi sa kanyang mga kasalanan at tumanggap ng tamang bautismo. Tuloy po natin ang video, mga kaibigan. Salamat po, kapatid na Peter. Nakakalungkot isipin, ang iglesia nyo, topsy-turvy, rocky. Hindi matatag ang foundation. Alam nyo kung bakit. Huwag kayong magagalit. Pansinin po ninyo, mga kaibigan. Itong si Brother Eli Soriano ay tinatanong kung ang iglesia ni Kristo lang daw ba ang maliligtas pagdating ng paghuhukom, batay sa talata Juan 19. Ang napansin ko po ay umatake kaagad itong si Brother Eli Soriano sa Iglesia ni Cristo. Kung totoo nga na INC member yung nagtatanong, bakit niya naman aatakihin? Nagtatanong lang. Ang sa kanya po ba ay hindi topsy-turvy? Meron po bang matibay na pundasyon yung kanya? Wala rin naman po eh. Pundasyon ng building meron na sila kasi mayayaman na po sila. Pero yung pananampalataya po nila ay wala kasi ang pundasyon po niyan ay ang tamang bautismo. Pareho po silang walang tamang pundasyon. Yan po ang masasabi ko, sapagkat ako naman po ay nasa Church of God, born again Christians. Kaya itong si Brother Eli Soriano na ganyan ang pag-atake niya, na nakasanayan na. Napakarami pong bumibilib sa kanyang galing at talino. Ngunit yung paraan po niya ay paraan po ng isang hindi magandang pamumuno or leader pang relihiyon. Tuloy po natin ang video. Wala kayong pagsampalataya sa mga original na manuskrito ng Biblia. Narinig po natin na sinabi niya, wala kayong pagsampalataya sa mga original na bersyon ng Biblia. Kahit po siya mismo, wala rin po siyang pagsampalataya sa original na bersyon ng Biblia. Bakit ko po nasasabi yun? Ang ginagamit po niya na bersyon ng Biblia para magturo ay saling English at saling Tagalog. Ang mga nire-research po niya ay original na Hebrew or Greek or Aramaico. Wala na pong ibang salin. Kaya kung pakikinggan po natin ang mga kwento ni Brother Eli Soriano, siya naman ay gumagamit din ng mga maling salin ng Biblia. Ulitin ko po. Nagtuturo siya
na hindi yung original ang ginagamit. Bakit ko nasabi yon? Magre-research ng Greek word, pero hindi yung Biblia mismong buo ng Greek or Hebrew Bible ang ginagamit niya upang magturo. Maliwanag po ba? Ang ginagamit niya kadalasan ay salin na ng English at saka salin na ng Tagalog. Ngayon, kung ibibida na naman niya na ginamit niya lahat ng salin, iyan po ang may sasagot ko dyan ay palatandaan na isa siyang bulaang mangangaral. Ginagamit niya lahat upang mailihis niya yung katotohanan. Bakit ko po nasabi yon? Kung gagamitin po sana niya yung original na manuscript na hindi translations ang gagamitin niya, tama, hindi na iligaw. Ngayon, gumagamit siya ng mga salin ng Biblia upang mapagtakpan yung original na salin. Alam po ninyo kung bakit may mga nakasulat sa Genesis na dahon ng igos at pinagtagni-tagni o tinahi-tahi at gagamiting pantakip. Ito nga po yung mga Biblia ngayon. Napakaraming versions ng Biblia upang mapagtakpan yung original. Ayan po ang nakasulat din sa Genesis na sinasabi na at ginawaan ng Diyos sila ng balat. Ayan po, tandaan po ninyo yan. Bilang dinamitan sila ng Diyos ng balat. Samantala, yung dahon ng igos ginawa ni Adan at ni Eva bilang pantakip. Ganito po ngayon yan mga kaibigan. Kung may unawa po kayo sa Biblia, yun po yung dalawa na yun. Hindi po literal na damit. Gumawa ang Diyos ng Biblia, yung original. Yun yung balat na sinasabi na pinandamit sa kanila. Ang dahon ng igos na tinagpi-tagpi, yan yung mga versions ng maraming versions ng Biblia. Meron pa pong isa. Nasa Genesis pa rin po ito, nakasulat sa Torre ni Babel. Ang Panginoong Diyos at ang kanyang mga alagad ay ginulo ang wika ng mga tao. Ayan. Kaya po itong si Brother Eli Soriano na napakatalino, na sinasabi ko naman na hindi ipinagkaloob sa kanya ang kaunawaan sapagkat gumagamit siya ng mga Biblia na tinagpi-tagpi na ng mga tao. Yung sinalita niya doon sa nagtatanong na Iglesia ni Cristo daw, o baka naman gawa-gawa lang MCGI yan. Malamang gawa-gawa lang po siguro upang makaatake sa INC. Bakit? Tingnan niyo itsura, hindi naman kapanipaniwala yung mga ganong setup. Tuloy po natin ang video. Kung anong version ang kakapit sa inyo o pinili ng pastor nyo na si Manalo, doon kayo pupunta kahit hindi yon ang nasa original na mga manuskrito. Napansin po ba ninyo ang sinalita niya, mga kaibigan, na kung ano daw yung salin na lalapat o aangkop sa kanilang gustong sabihin o turo,
doon daw sila pupunta. Pinupuna ni Brother Eli yung mga ganong style ng INC. Subalit, yun din po ang gawain niya. Yun din po ang gawain niya. Nakasulat po sa Biblia na napansin niya yung puwing sa mata ng iba, subalit may troso naman sa kanyang mata. O, ngayon, kayo mga kababayan na MCGI members, tutulan nyo yan, yung sinabi kong yan. Kung hindi totoong ganon ang gawain ni Brother Eli, hahawak siya ng Biblia, pagkatapos hahawak naman ng iba, paiba-ibang salin. O, pinansin po niya ang INC. Ganon din naman po ang gawain niya. May nabago po ba? Mabuti pa yung mga pinupuna niya ng mga ibang religions katulad ng Jehovah, katulad ng SDA, katulad ng Mormons. Meron po silang mga aklat. Subalit si Brother Eli Soriano ay walang sariling aklat. Wala po. Kaya yung puna niya sa INC, mas malala pa siya. O, maririnig po natin sa kanyang bibig, "Wag ho kayong magagalit, ine-expose ko ang Biblia." Nakakabilib po yun. Subalit, kung gagamitan lang po ninyo ng malawak na pangunawa, magaling lang talaga si Brother Eli Soriano na magpaligoy-ligoy, magpaikot-ikot. Bakit siya magaling? Ibinigay po sa kanya ng Diyos ang gawain na ganyan upang makaligaw ng marami. Ituloy po natin ang video. Alam niyo, sa panahon natin, 2,000 taon na tayo mula sa panahon ni Kristo. Ang Biblia nasulat po, unang siglo. Bago matapos ang unang siglo, the first 100 years of the Christian era, na isulat ang huling aklat ng Biblia, ang unang Juan, ikalawang Juan, ikatlong Juan, AD 98. Presumably, siguro pagkatapos ng AD ng 100 AD, namatay na rin si Juan. Ngayon, sa mundo ngayon mga kapatid, meron pong mga manuscript. Hindi natin sinasabing original ito, pero sila ay closest to the original. Kasi ang mga nagtatranslate noon, wala pang religious interest. Kaya nagtatranslate sila, they translated it from Greek and from Hebrew. Ang ating matitiyak, ang mga translations noon, hindi kagaya ngayon na nag-translate ang saksi ni Jehovah, lahat ng salitang Diyos at Panginoon, pinalitan nila puro Jehovah, puro Jehovah. Kaya polluted yung translation ng New World Translation na ginawa ng saksi ni Jehovah. Yung translation ng Katoliko ngayon, iba doon sa translation na kanilang official na ginagamit noong hindi pa sila nagtatranslate. Ang kanilang translation ginagamit dati, ang Latin Vulgate at saka yung Douay Rheims, yun ang official na may nihil obstat at imprimatur na ginagamit ng Iglesia Katolika. Ngayon, meron silang sariling translation, yung Magandang Balita Biblia, at katulong ang mga protestanting nagsali, nagkaroon ng komite, etc. Magkakaiba na ang sinasabi. Magkakaibang salin.
magkakaiba ang sinasabi. Totoo po yan. Tanong, siya naman po kaya ay hindi gumagamit sa mga nabanggit niya na mga Biblia? Kaibigan, ang mga binabanggit niya na mga Biblia na iba-ibang salin, ay siya rin naman ang ginagamit niyang salin sa pagtuturo. Ngayon mga kaibigan, meron siyang idudugtong na mga salita upang mailihis niya yung atensyon ng mga tao doon sa gusto niyang sasabihin. Pagkatapos nyon, babalikan na naman niya yung mga Biblia na binanggit niya kasi wala naman po siyang ibang Biblia na magagamit kundi mga Biblia rin ng Katoliko, Biblia ni King James Version, New International Version, Biblia ng Jehovah, kung hindi man niya ginagamit kasi maraming Jehovah na nakasulat. Pero wala po siyang kanyang sariling Biblia na ginagamit. Nakikigamit-gamit lang siya ng mga maling salin din naman. Yan po ang ating tatandaan. Wala po siyang sariling Biblia, kundi nakikigamit-gamit lang siya ng mga Biblia ng iba-iba. Yung mga sinasabi niya na mga maling salin, yun din naman ang ginagamit niya. Mga kaibigan, dito po sa Church of God, Born Again Christians, ay magkakaroon po tayo dito ng sariling salin ng Biblia. Susuriin po natin mabuti ang mga maling salin at yon ay itatama natin at dito natin makikita. Ngayon, nagsimula na po tayo na gumawa ng salin na pwede natin gamitin sa pagtuturo. Inaanyayahan po natin ang lahat ng magagaling na kapag nailabas na itong Biblia na ito ay pansinin po ninyo kung mayroon mga naipasok na maling words or phrase or anything. Ay, pakisuggest nyo at i-edit po natin yan. Lahat po ng naririnig ko na Biblia na sa Audio Bible, English o Tagalog, wala po akong nakita o narinig na tamang salin, mga kaibigan. Kaya itong pinipintas ni Brad Eli Soriano sa INC, yun din naman po ang gawain niya kasi wala po akong nakita na salin na tama. Ituloy po natin ang video. Ngayon, ang punto ko, kapatid na Peter, kiniklear ko lang sa isip mo na mali na kung saan kang translation pumunta na ligaw sa original. Ako gumagamit ng ibang translation, other doon sa nakagawi ang gamitin, pero tinitiyak ko na yon ay in conformity doon sa mga kahit hindi original, pero ang tawag mga manuscripts. Meron kasing mga manuscripts tayo ngayon na nag-e-exist sa mundo 1,700 taon na ang edad, kagaya ng Codex Sinaiticus. Meron tayong manuscript na 2,200 taon na ang edad, kagaya ng mga manuscript sa Dead Sea Scroll. Kasama roon yung libro ni Propeta Isaias. Kaya kung alin yung mga nandun sa mas matatandang translation, mas doon ako umaatras. Narinig po natin na sinabi niya, wala kayong pagsampalataya sa mga orihinal na bersyon ng Biblia.
kahit po siya mismo, wala rin po siyang pagsampalataya sa original na bersyon ng Biblia. Bakit ko po nasasabi yun? Ang ginagamit po niya na bersyon ng Biblia para magturo ay saling English at saling Tagalog. Ang mga nire-research po niya ay original na Hebrew or Greek or Aramaico. Wala na pong ibang salin. Kaya kung pakikinggan po natin ang mga kwento ni Brother Eli Soriano, siya naman ay gumagamit din ng mga maling salin ng Biblia. Ulitin ko po. Nagtuturo siya na hindi yung original ang ginagamit. Bakit ko nasabi yon? Magre-research ng Greek word pero hindi yung Biblia mismong buo ng Greek or Hebrew Bible ang ginagamit niya upang magturo. Maliwanag po ba? Ang ginagamit niya kadalasan ay salin na ng English at saka salin na ng Tagalog. Ngayon, kung ibibida na naman niya na ginamit niya lahat ng salin, iyan po ang may sasagot ko dyan ay palatandaan na isa siyang bulaang mangangaral. Ginagamit niya lahat upang mailihis niya yung katotohanan. Bakit ko po nasabi yon? Kung gagamitin po sana niya yung original na manuscript na hindi translations ang gagamitin niya, tama, hindi na iligaw. Ngayon, gumagamit siya ng mga salin ng Biblia upang mapagtakpan yung original na salin. Alam po ninyo kung bakit may mga nakasulat sa Genesis na dahon ng igos at pinagtagni-tagni o tinahi-tahi at gagamiting pantakip. Ito nga po yung mga Biblia ngayon. Napakaraming versions ng Biblia upang mapagtakpan yung original. Ayan po ang nakasulat din sa Genesis na sinasabi na at ginawaan ng Diyos sila ng balat. Ayan po, tandaan po ninyo yan. Bilang dinamitan sila ng Diyos ng balat. Samantala, yung dahon ng igos ginawa ni Adan at ni Eva bilang pantakip. Ganito po ngayon yan mga kaibigan. Kung may unawa po kayo sa Biblia, yun po yung dalawa na yun. Hindi po literal na damit. Gumawa ang Diyos ng Biblia, yung original. Yun yung balat na sinasabi na pinandamit sa kanila. Ang dahon ng igos na tinagpi-tagpi, yan yung mga versions ng maraming versions ng Biblia. Meron pa pong isa. Nasa Genesis pa rin po ito, nakasulat sa Torre ni Babel. Ang Panginoong Diyos at ang kanyang mga alagad ay ginulo ang wika ng mga tao. Ayan. Kaya po itong si Brother Eli Soriano na napakatalino, na sinasabi ko naman na hindi ipinagkaloob sa kanya ang kaunawaan sapagkat gumagamit siya ng mga Biblia na tinagpi-tagpi na ng mga tao.
Yung sinalita niya doon sa nagtatanong na Iglesia ni Cristo daw. O baka naman gawa-gawa lang ng MCGI yan. Malamang gawa-gawa lang po siguro upang makaatake sa INC. Bakit? Tingnan niyo itsura, hindi naman kapanipaniwala yung mga ganong setup. Tuloy po natin ang video. Para hanapin yung mas malapit sa panahon ng mga apostol. Ang patunayan, namatay si Juan Apokaliptiko, more or less mga before the end of the first century or after the first century. Mari namatay siya century 101 o 102, 103, pwede, no? Namamatay siya doon sa panahon na yun. Kasi 98 AD, buhay pa siya. Sinulat niya pa yung 1st, 2nd, and 3rd John. May nadiskubre na papyrus, yung P52. Ang edad, ayon sa kanilang pagsusuri, ito ay isinulat 120 to 150 of our common era. Ibig sabihin, napakalapit nito kay Juan. Maaaring 20 taon pa lang namamatay si Juan, itong fragment na ito na nakita noong 1920. Basahin nga natin ito, kapatid na Daniel. Ito po ang P52, a fragment of the Gospel of John. P52 is the oldest known manuscript fragment of the New Testament. Description, language, Greek, medium papyrus, approximate date 120 to 150 CE. Place of discovery, Egypt. Date of discovery, acquisition 1920. Current location, John Rylands. Library, Manchester, England. Manuscript number, P52. Manuscript family, Alexandrian. Ayan, kung diyan ka pupunta sa mga ganyang antigong mga manuscript. Bakit po manuscript? Kasi yung kamay, nulat ng kamay, mano, sa Kastila, mano, kaya manuscript. Sulat kamay, wala pang printing press nun eh. Ngayon, yung mga manuscript, more or less, mas matatanda yan eh. Actually, ang mga manuscripts, it dates back to 4th century AD, 5th century, 6th century. Pinakamatanda na dyan, 6th century, yung Codex Purpureus Petropolitanus in Greek, 6th century. Alam mo, yung Lamsa version, kailan lang yan eh. Matanda pa si Manalo dyan sa Lamsa version na yan eh. Lagay nga natin kung kailan lumitaw yung Lamsa version, kapatid na Daniel. Ito po, Origin of Lamsa, formerly titled the Holy Bible from Ancient Eastern Manuscripts. The Lamsa Bible, which it is commonly called after its editor, George M. Lamsa, first appeared in 1933. It was derived, both Old and New Testaments, from the Syriac Peshitta, the Bible used by the Assyrian Church of the East and other Syriac Christian traditions. Lamsa claimed Aramaic primacy against the academic mainstream opinion of the origin of New Testament texts, and thus claimed his translation was superior to texts based on older Greek manuscripts. The Peshitta, like the various English language Bibles, was translated from earlier Greek and Hebrew manuscripts. The New Testament translators of the King James Version, for example, used an edition of Erasmus' Greek Textus Receptus. However, a minority argue for Aramaic primacy of the New Testament text. Marami hindi naniniwala kay Lamsa. Sabi niya, mas raw yung kanya. May nag-a-argue ang mga iba tungkol sa primacy ng Aramaic text. Bakit, mga kapatid, Ako sa pagsusuri kasi, inukonsider ko lahat ng justice eh.
Ba't ka magre-rely sa Eastern manuscript? No? Na yung Lamsa. Merong Greek eh. Ang claim ni Lamsa, tinranslate niya yan from Greek at from Hebrew. Meron tayong existing Hebrew at existing Greek. No? Na nagpapatunay na mali si Lamsa. Kasi kung tinranslate mo yan sa Greek at sa Hebrew, bakit mali ang isinlagay ni Lamsa sa kanyang Biblia na Iglesia ni Cristo? Kung mali po yung translation ni Lamsa, ang tanong, meron po bang tama? Wala po talaga. Hanggang ngayon, wala pa pong tumama na salin. Puro makapangligaw lahat. Kaya sa buong kapanahunan ni Brother Eli Soriano na nagturo na naipamana na niya sa lahat ng mga nakapakinig sa kanya, ay nailigaw na ng mga maling salin. Mga kaibigan, tandaan po ninyo yan. Wala pong tumama na religion sapagkat walang tamang salin. Abangan po ninyo, mayroon pong lalabas na tamang salin ng Biblia. Yan po ang sinasabing ang pagbabalik ng Panginoong Hesukristo. Tandaan po ninyo yan. Sa panahong ito ay inumpisahan na po ang pagsasalin ng tamang salin na Biblia. Magsisimula po yan sa Tagalog. Magsisimula po yan sa salin na Tagalog. Tandaan po ninyo yan, mga kababayan. Ituloy po natin ang video. Bakit mali? Kinopya mo pala yan sa mga Greek at saka Hebrew manuscript. Almost all Greek manuscript nagsasabi, Ecclesian Theo. Sa 20:28 ng gawa. Karamihan sa Greek manuscript nagsasabi ay yung nakasulat. Ilagay mo nga sa screen. Yan o. 20:28, ang sabi nila sa Iglesia raw ni Cristo, binili niya ng kanyang sariling dugo. Ang nasa Greek manuscript, Ecclesian Theo. No? Iglesia ng Diyos. Hindi Iglesia ni Cristo. Yung nasa gawa. Kaya kahit tignan mo sa official Bible ng Katoliko, nakalagay Iglesia ng Diyos din. At sa lahat halos ng mga manuscript, ang nakalagay Iglesia ng Diyos. Ecclesian Theo. Pagkatapos ngayon eto si Lamsa sasabihin Iglesia ni Cristo. Kung totoo yan, kumopya ka sa mga Greek manuscript, ba't Iglesia ni Cristo inilagay mo? Hindi ka kumopya. Inilagay mo yung sarili mong utak. Ganun yun. Kaya yan ang ikinalulungkot ko, kapatid, sa mga ministro ni Manalo. Hindi sila nagbabatay sa mga manuscripts, yung mga mas malapit sa panahon ng mga apostol at mga Panginoon Kristo. Kung ano yung papabor sa inyo, yun ang kinukuha nyo. Kagaya niyan. Bagay sa akin, hindi lulusot yung chopi na yun na kailangan daw pumasok sa kanyang kawan. Mahaba-haba na po ang video na ating napanood. Subalit hindi pa po tayo nakahintay ng kasagutan ng tanong ng isang nagtatanong, mga kaibigan. Sapagkat ang kanyang tanong ay, totoo bang Iglesia ni Cristo lamang ang maliligtas pagdating ng paghuhukom? Yan po ang tanong. Subalit napakahaba na po ang ating panood, wala pang sagot. Panoorin po natin ang video. Kaya para sabihin mo,
ang utos ay pumasok sa kawan dahil merong nagsali na isang, hindi naman sa kawan pinapapasok eh. Basahin natin ang Juan, Kapitulo 10. Ako ang pintuan ng mga tupa. Sabi ng ating Panginoon Kristo. 7. Muli ngang sinabi sa kanila ni Jesus, katotohanan, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ako ang pintuan ng mga tupa. At siya ang pintuan. Saan ka papasok? 19. Ako ang pintuan. Ang sino mang taong pumasok sa akin ay Siya siya'y nakalagay, ang sino man taong pumasok sa kawan. Wala nun eh. Ako ang pintuan. Ang sino man taong pumasok sa akin ay siya'y maliligtas. Ano mangyayari? At papasok at lalabas at makakasumpong ng pastulan. Ayan, isa pa yung salin na, isang salin pa yan, nakaduda-duda eh. Papasok at lalabas. Hindi naman ganun eh. Ang sinimulan po niyang basahin na kasagutan dun sa katanungan ng nagtatanong mga kababayan ay ang nakasulat sa Juan 10:9 na kung ating babasahin po ay ganito po ang ating mababasa. Ako ang pintuan. Ang sino mang pumasok sa pamamagitan ko ay maliligtas at papasok at lalabas at makakatagpo ng pastulan. Yan po ang ating nabasa mga kababayan. Ang parteng ito ng video mga kababayan ay puputulin po muna natin at gagawan ko siya ng ikalawang episode sapagkat kung itutuloy ko po ngayon ito masyado pong mahaba at baka hindi ko po mai-export. Kaya pagpasensya na lang po mga kaibigan at medyo maliit pa yung memory ng aking cellphone na ginagamit. Kaya hanggang sa 1 hour lang po muna tayo mga kaibigan. Tayo po ay magpasalamat sa ating Panginoon Diyos na gumagabay sa atin upang masaliksik natin ang katotohanan upang magkaroon po tayo ng pag-asa sa buhay na walang hanggan. Amen.